So, good morning or good afternoon. Ang video na to ay tungkol sa paggawa ng basic web page gamit ang HTML. Bali, simulan natin kung ano ba ang coding. Ang pagkakaintindi ko sa tinuro ng teacher ko ay ang coding ay isang set of logical instruction na inuutos mo sa computer. For example, gusto mong gumawa ng adobo. Sasabihin mo sa computer, gumawa ka ng adobo. Hindi niya kaya mag-magic na boom, may adobo agad. Kailangan meron kang iutos na logical instruction, may pagkakasunod-sunod. Yung step by step. Unahin yung sibuyas, bawang, gisa ng sibuyas, ganun. May sinusunod siyang pattern. Kailangan may pagkakasunod-sunod para ma-execute niya ng maigi yung inuutos mo. Bali, ano nga ba yung HTML? HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. Bali, yung HTML or hypertext markup language, pwede siyang ma-assist or meron siyang partners or grupo kagaya ng CSS tsaka JavaScript. CSS or cascading style sheets ay para sa mga style ng mga text. Style ng web page like kulay nito, yung fonts nito, yung Arial ba, tsaka yung size. Ayun ang ginagawa ng CSS. Ang JavaScript naman ay working buttons, yung mga nakiklik. Nakiklik mo to, lalabas yung oras, parang ganun. Bali, ang gagamitin lang muna natin ay yung HTML dahil yung CSS tsaka JavaScript ay medyo advanced. Gagawa lang muna tayo ng basic web page. Bali, ang unang mong isusulat or itatype ay doctype. Bali ito, ang tag na to ay, itong type ng documents na to ay HTML para hindi malito yung computer. Na malaman ng computer na ito ay isang HTML document. Bali yan, then HTML. Again, kailangan may sinusunod kang pattern and head. Itong head na to, ito ay parang utak. Sinusulat mo dito na hindi nagdi-display sa web page mo. Kunwari sa head, syempre meron dyan title. Tawag pa nga pala dito sa mga to ay tags. Bali, parang ayan yung kung saan mo ilalagay yung isang text or yung isang image. For example, ganito. Title, lalagay ka ng title na hotdog. Bali, sa bawat tag, lagi merong close na tag. Parang pinapagitnaan mo yung mga nilalagay mo. Papagitnaan mo, merong starting point, may finish line. Lagi may ganito. Para, sinasabi mo na, etong hotdog na to, hanggang dyan lang siya, title lang siya. Isa lang siyang title, itong tinype mo na to. Bali yan, and ganyan, head. And, ganito. Again, sinimulan mo to, tatapusin mo to. Bali, hanggang ito lang yung head na to. Ito yung head. Bali, ito, lalagay mo din to sa dulo. Maglalagay ka din dapat sa dulo niyan. Ang ganito. Yan. Typo. Yan. Para masabi mo hanggang dito na yung code. Diba? So, try natin itong i-save. All type. Then, pangalanan natin siyang webpage.html. Lagi mong bali itong pangalan ng file na to. Lagi mong lalagyan sa dulo ng .html dahil para ma-recognize na HTML ito. All file. Bali, gumawa ako dito ng folder. Dito ko ilalagay. Yan. Yan, try natin i-open. Ayun. Bali, wala kang nakita, di ba? Dahil itong head, hindi siya nagdi-display dito. Wala siyang dinidisplay dito. Diyan. Itong title, ito siya. Ayan. Napangalanan siyang hotdog. Ayun ang silbi ng tag. Para malaman ng computer kung saan ito ilalagay. Hindi naman pwede kasing maglagay ka lang ng hotdog kung saan yun ilalagay, di ba? Kaya kailangan meron kang specific na tag para sa kung saan mo ilalagay yung nilagay mong text. So, proceed tayo. Simulan naman natin sa paglagay ng text dito na sa loob. Una, gagawa ka ng body.
Itong body naman na to, ito na yung nakikita dun sa mismong webpage dito. Yun, yung body. Yung head, hindi nakikita dun sa mismong ito. Yung body naman, nakikita. Siyempre, pag naglagay ka ng body, tatapusin mo din yung body. Maglagay ka na din dito para di mo makalimutan. Yan. Yan, ayan na yung body mo. Ayan, nakagawa ka na ng body, di ba? Ngayon, maglalagay ka na ng text. Ang tag naman sa paglagay ng text sa headings, yung sa taas dito, yung kumbaga parang yung pinaka taas ay H1, tapos maglagay, ayan yung tag. Then, maglagay ka na kung anong ilalagay mo sa H1. Hello world. Then, ganyan. Tatapusin mo na. Alright. Then, sa pag-save mo, dapat lalabas na yun dito. Yun. Hello world. Control S lang sa pag-save para di ka na mahirapan. Yan na, lumabas na H1. Meron din H2. H2. Yan. Bali yung pataas ng pataas yung number, pababa, paliit ng paliit yung size ng text. H ay from 1 to 6 lang ang meron. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Yan. H6 ang pinakamaliit. Bam. Ayun ang pinakamaliit. Yan o. Liit na, di ba? Ngayon, kung magta-type ka ng H7, mapapansin mo dahil walang nag-exist na H7, Control S, ayun. Kita nyo yung difference. Hindi siya, kung itong mga na H1 to H6, ito H2, ito H6, naka-bold siya. Kumpara dito na hindi naka-bold. Simple text na lang yung ganyan. Kumbaga, simple text na lang. Para ka na lang nag-type ng ganito. Yan. Para ka na lang nag-type ng ganyan. Yan, di ba? Wala na tong bisa. Hindi to binasa ng HTML dahil wala namang ganyan tag. Okay, so proceed tayo. Tapos na tayo sa headings. Burahin na lang natin to para malinis yung webpage natin. Ngayon, pumunta naman tayo sa tag na to. Meaning yan ay paragraph. Kumbaga sa kwento, kung yung H1 ay yung title, yung P naman ay yun na yung kwento. Kung ano mga nangyari sa kwento. Parang ganito. My name is Impas. I'm a teacher. And huwag nyo kakalimutan yung closing na tag. Yan. Lalagyan mo lang na parang slash to. Slash ba tawag dyan? Ewan ko kung anong tawag dyan. Lalagyan mo lang na parang ganito para ma-end mo na yan. Halos lahat ng tags, ganyan. Yan, save mo na. Control S. Bam. Diba? Hello world. My name is Gimpas. I am a teacher. Ayan na yung paragraph. At yan ang silbi ng pinatag para sa paggawa ng mga text. Kung gagawa ka ng panibago uli, pwede ka naman gumawa ng marami yan. Then, i-close mo yan. Control S. Boom. Yan. Pwede ka gumawa ng marami yan. Kung gusto mo naman magkadikit, pagsama mo na lang dito. I am handsome. Control S. Boom. Diba? Okay, so moving on. Delete lang natin to para malinis yung website natin. Ito naman tayo sa paglagay ng mga links. Hyperlinks. Okay, sa paglagay naman ng link, ang tag ay ganito. A, then href, para ilagay mo yung link, then dalawang comma sa, ewan ko kung anong tawag yan, pero para siyang dalawang comma sa taas, then kung ano yung link na ilalagay mo. Ang napili kong link ay YouTube. Yan, copy mo lang yung, punta ka lang sa YouTube, then copy mo yung link doon, ganun lang. Tapos, parang dalawang comma uli sa taas, then i-close mo na, tapos maglagay ka ng text. Kumbaga, di ba sa link merong text tas maglalagay ng blue? Ito yung mismong text na
pagpipindutan. Kasi pag di mo siya nilagyan, tapusin mo yung tag. Yan. Pag di mo siya nilagyan, save natin. Wala siya makikita. Pero pag naglagay ka ng text na kung ano yung i-highlight, YouTube, Control S, boom. Ayan na. Pupunta ka na sa YouTube pag clinic mo yan. O, yan. So, pwede mong ibahin yan. Pwedeng click here. Kung anong matipuhan mong ilagay. Control S, save. Click here. Yun. Pupunta ka ulit dyan. Bali, moving on. Ito naman tayo sa paglagay ng image. Ang tag para maglagay ng image ay ganito. IMG. Tapos, pili ka ng image. Dapat yung file mo, file ng HTML, at saka yung image na ilalagay mo ay magkasama sa isang folder para mag-work ito. Yan. Copy mo lang yung name. Yan, copy mo yung name. IMG, tapos source equals parang dalawang kama sa taas. Then kung paste mo yan, tapos kung anong type ng image ito. Ang type ng image ito ay PNG. So that PNG. Okay, tapos lagyan mo na dalawang kama, then maglagay ka ng size. Yan, width equals to say 100 and length ay 100 din. Tapos i-close mo na. Time i-save, then boom, meron ka ng hotdog. Diba? Kung gusto mong ipaghiwalay yan, ilagay mo tong link mo, gawan mo siya ng paragraph para mahiwalay mo siya. Ginawa mo yan. Gawan mo din to ng paragraph. Control S. Yun, hiwalay na sila. Diba? So, moving on. Yun naman tayo sa paglagay ng table. So, ang tag naman para makagawa ka ng isang table ay ganito. Table border equals to 1. Close mo yan. Kumbaga, isang table lang yung gagawin mo. Isang table lang. Then, enter mo yan. Para mas mukhang malinis yung code mo, pwede ka maglagay ng space dyan. Click mo lang yung tab yan. Then, ang code para makagawa ka ng box, yung mga box or yung table row, ang tag doon ay tr. Yan. Then, enter mo. Tab. Para mukhang malinis. Bali, nakagawa ka na ng table row, di ba? Tapos yung isusulat mo dun, sa pinakataas ng table row, syempre, yung pinaka-heading, syempre dun yung kailangan naka-highlight or kailangan malinaw para mag-stand out yung text na yun. Dahil ayun yung headings. Kumbaga parang column A, column B, column C. Kailangan yung A, B, C ay naka-highlight para mag-stand out sila dun sa mga text. Bali, ang code para sa headings ay TH. At kung anong ilalagay mo sa loob, kung anong ilalagay mo dun sa headings mo, sa loob ng table mo, paano ba? Pwedeng name, tapos tapusin mo, TH. Ano pa ba? Sa second row, sa second column naman ay age. Yan. Then, strand. Ayan.
Tapos, tapusin mo na yung, tapusin mo to. Yung table row mo. Laging dapat tapusin yan. So, pag sinave mo yan, boom. Yan, diba? Naka-create ka ng table. Ayan yung headings. Tapos, gagawa ka, tapos yung name, diba, dito sa baba. Yan na Jaser, Game Pass, Michael, age 17, yan, mga ganyan. Yan sa baba. Ang tag naman para magawa yun ay, una, syempre, gawa ka muna ng table row uli. Itong pahaba na to, gawa ka uli ng ganyan para dito sa baba. TR. Then, para naman dun sa ilalagay mo sa loob ng table row na yun, yung hindi naka-highlight, hindi kagaya ng gantong text, ang code naman dun ay TD or table data, ang ibig sabihin. So, bali makikita nyo yan kung anong difference. Pass, laging tatapusin, paulit-ulit, kailangan tapusin yan. Pangalawa ay doon naman sa age. Kumbaga, itong name, diba kasi gumawa ka ng panibagong table row, dito naman yan. Ihanay mo yan dito. Kumbaga, magkakaroon ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itong 1, magkakasama yan. Magkakahanay pababa. Kakahanay pababa. Tsaka yung 2, puro 2. Yung 3, puro 3 pababa. So, yan 1. Name, game, pass. Tapos, yung pangalawa ay age. 75. Tapusin mo. Yan. Gawa ko uli. Bali dun sa pangatlo ay yung strand. TD uli. ICT. Tapusin mo. Tapos, tapusin mo yung table row. Lagi yan. Huwag nyo kakalimutan tapusin. Magkamali. TR. Kailangan mo laging tapusin yan. Save mo. Boom. Diba? Galing, diba? Kung anong pinagkaiba, may kita nyo. Kung anong pinagkaiba ng TH sa TD. Ito yung TH. Ito yung TD. Magkaiba yung text. Kita nyo naman yan. Kitang-kita. Yung TR, table row, etong table na ito. Ayan. Table row. Pwede mong habaan yan kung hanggang saan mo gusto. Ito din. Kumuha ka na panibagong table row. Kumbaga ito yung table row 1. Ito yung table row 2. Kakasunod yan. Ito yung pangalawang table row na ginawa ko. Pwede mo ding uling habaan yan. At yung name, itong 1, itong una mong nilagay na TH, pangalawa mong nilagay, pangatlo. Yan. Makita nyo itong 1, ibig sabihin ayan yung, kung ito yung column 1. Yan. 1, name. Ayan yan. 1 dito, Kimpass. Ito yan. Ba? Nagigets nyo ba yung logic? Sana nagigets nyo, hindi ako ganun kagaling magpaliwanag. Sana naiintindihan nyo. Bali yan, burahin na natin yan para malinis. So, tapos min table, syempre. Kailangan tapusin yan para di ka magka-error. Table. Yan, tinapos mo na tong table. Okay, so moving on. Doon na tayo sa division. Ito yung ko, isa sa mga favorite ko. Dahil nalalagyan mo ng design yung web page mo na simpleng design. Okay. So, ang division ay isang division. Kumbaga sa papel, may kita nyo may division yan, di ba? Sa pinakataas, ang nilalagay nyo doon yung name. Pinakababa, yun na yung mga nilalagay na nilalaman. So, papaliwanag ko para mas mag-get yun. So, i-execute natin para mas maintindihan nyo na maigi. Ang style ng, ang tag ng division ay div. Simple lang. Div, tapos, pwede ka maglagay ng text na this is a for name. This part is for name only. Yan, tapos tapusin mo. Lagi na lang, paulit-ulit. Save. Then, boom. Baga itong part na to, hindi siya medyo nakikita, pero gumawa ka ng division yan. Para mas exciting.
gumamit tayo ng CSS or cascading style sheets. Gagawa na tayo ng CSS. Bali dyan sa div, magsulat ka lang ng style equals ganyan, parang kaman dalawa sa taas, background slash color. Tapos ganyan, dalawang toldok. Di ko alam kasi mga tawag dyan. Pasensya na. Blue. Tapos semicolon, yan. Kaiba yan ha. Ito dalawang tuldok, ito isang tuldok, tapos isang kuwit. Tapos padding, kumbaga yung size. Padding is size ng kukulayan mong color blue. Kunwari 10px. Then semicolon. Then dalawang kama sa taas. Panapos. Siyempre, kung may simula, ito. Kung may simula, may panapos. Lagi yan. Alam na yan. Gets na natin yan. Tapos, tapusin mo. Di pala natin natapos kanina. Buti hindi nagka-error. Tapusin mo. Bali, pag sinave mo yan, boom. Nakita mo yan? Itong background color na to, pag walang division yan, lahat yan magkukulay blue. Lahat ng background. Lahat ng background magkukulay blue. Pero dahil gumamit ka ng division, ito lang yung na color blue niya na part. Ito lang. Ayan lang. Kita naman yan eh. Kita naman eh. Bali ang pangit ng kulay, gawin nating light blue. Ayan. Ganda, di ba? Pero tingin ko mas maganda to kung ilalagay mo to sa taas. So, lagay natin sa taas. Copy mo lang to. Yan, tapos delete mo na yan. Yan, dahil nilagay ko yung division dito. At itong H1 na to, yung hello world, nakapaloob doon sa division. Dahil na yan, napapalooban siya ng division. Pag sinave natin yan, nasave. Boom. Yan, kita nyo naman, di ba? Ang ganda. So, moving on, doon na tayo sa list. Yung list, ito yung may tatlong tags para sa HTML list. Una is yung UL, or unordered list. Next is yung OL para sa ordered list. Then yung last ay LI or sa list item. Ay yung nilalaman ng, ay yung text mismo. Bali, itong UL, ito yung para siyang bullet. Itong OL naman yung numbered. Ayun lang, ito lang naman dalawa yung basic eh. Kung 'di ba sa bullet, then yung gilid. Bali, execute na lang natin para mas maintindihan nyo na maigi. Okay. So, gawa tayo ng, unahin natin yung unordered list. Unordered list. UL, yung LI, yung kung anong ilalagay mong text. Pwedeng give pass. Tapos, syempre, tapusin mo to. Yan. So, pag sinave mo yan, boom. Diba? Yung unordered list, ito yung bullet. Yan, mga bullet. Yung LI, ayan yung nilalaman ng bullet. Diba? May waga, diba? Next naman natin is yung ordered list. Ordered list. Pinagkaiba lang naman ito. Itong ordered list ay number lang. Yung isa bullet, yung unordered list. Itong ordered list, number. Yan, tapusin mo. Control S, then boom. Diba? Yun lang pinagkaiba nila. Diba? Alam nyo na yan. Common sense lang, common sense. Next, ang last ay yung break line. Kumbaga,
Nakakatamad naman kung kunwari gagawa ka ng isang kanta or tula. And syempre gagawa ka. Kunwari ang title, gawa ka ng each one para sa malaking text. Nakabald, let's say, kanta ay Bahay Kubo. Tapos yung lyrics, syempre paragraph yan. Tapos, yan, pipaste ko na lang yung lyrics. Yan, ginapit ko lang yan sa Google. Yan, kunwari yan. Tapos, syempre, tapusin mo. Laging tinatapos yan. Control S. Uy, dikit-dikit. Ang pangit, tignan. My God. Kahit may kita mo dito sa code mo, magkakahiwalay sila. Meron yan, magkakahiwalay. Pero dito sa website mo, pangit. Hindi siya magkakahiwalay, magkakadikit siya. Doon na papasok yung break line. Ang code ng break line are BR. Yan. Bali yan. Pag nilagay mo yan dyan, kung saan mo gustong ibaba yung text, kunwari ito, yan, ito yung nasa taas. Gusto mo na itong ibaba, itong mga to, BR. Bababa na yan. Control save. Boom. Diba? Bumaba. Bumaba. So, ilagay mo na yan dito. Sa lahat. Control C, Control V mo na lang para di ka mahirapan. Bali yung break line, wala siyang yung panapos na parang may slash. Yan, ganyan. Hindi na kailangan yan. Pag sinave mo yan, boom! Magkakahiwalay na sila. Meron ka ng ganyan. Dun lang naman yung sakop ng module. Itong mga part na to. So, ganun lang naman ang paggawa ng basic web page. Medyo pangit. Pero, syempre, simula pa lang naman to. Kaya, pwede pa kayo mag-explore para mapaganda nyo lalo. Yan. So, sana medyo naintindihan nyo. Okay, goodbye.